Ang amoy ng inihaw, masarap yan at nakakagutom. Pero paano kung ang amoy na yon ay galing pala sa kaluluwang hindi mapayapa? Ako si Trico at hatid ko sa inyo ang maikling kwentong katatakutan na pinamagatang inihaw na hito. Tara, magkwentuhan tayo. Taong 2005 noon, kakatapos lang ng pista sa bayan namin sa Laguna. Masaya, maingay, puro tawanan at inuman. May mga tugtugan, mga bata nagtatakbuhan at yung amoy ng mga inihaw na pagkain na nagkalat sa hangin. Ako nga pala si Paulo, 30 years old. Lumaki ako rito sa Laguna. Pagpanaw ng magulang ko, ako na lang ang natira sa lumang bahay. Sa tabing ilog, tahimik, malamig, minsan nakakatakot kapag mag-isa. Pagkatapos ng pistahan, medyo pagod ako nang umuwi. Mag-alas 10 ng gabi yon. Tahimik na sa kalsada, tanging mga kuliglig at agos ng ilog ang naririnig. Pagpasok ko ng bahay, diretso ako sa sala. Habang nakaupo ako sa lumang sofa, bigla kong naamoy yung inihaw na hito. Malasa, nakakatakam, parang may nag-iihaw sa mismong tabi ko. Akala ko may kapitbahay pang gising na nag-iihaw pa, pero pagsilip ko sa labas, madilim, tahimik, walang nag-iihaw. Kinabukasan, medyo na-curious ako. Bumaba ako sa likod ng bahay. May daan kasi ron papunta sa ilog. Matagal na akong hindi dumadaan doon. Pagdating ko, naamoy ko ulit yung amoy ng hito, pero walang nag-iihaw. Ang nakita ko lang, may matandang lalaki sa gilid ng ilog. Nakatingin lang siya sa tubig, parang may hinahanap. Nilapitan ko. Sabi ko, Mang Enoy, okay lang po ba kayo? Dahan-dahan siyang lumingon. Putla, parang galing sa lamig. Tapos sabi niya, Amoy mo rin ano? Huwag kang magtagal dyan sa bahay mo sa gabi. May nagluluto pa si Rian kahit matagal ng patay. Hindi ko na sinagot ang sinabi ni Mang Enoy. Mukha rin kasi siyang walang tulog at gusto lang manakot. Pero nang gabing yun, pag upo ko sa sala, bumalik ulit yung amoy. Mas malakas, mas malapit. Sumilip ako sa bintana, madilim, walang tao. Pero sa sahig ng sala, may manipis na usok na umaakyat. Pinatay ko ang ilaw para mas makita ko. Sinilip ko ng malapitan ang usok. Mainit, parang may apoy sa ilalim ng bahay. Pero pag hinawakan mo, malamig. Tapos biglang may tunog na nag-iihaw. Tunog ng tulo ng mantika sa baga. At doon ko nakita, may lalaking biglang lumitaw. Timang balat, parang sinunog na kahoy. May hawak siyang ihawan. At sa dulo nito, may nakatusok na hito. Umuusok, mainit at amoy na amoy mo yung sunog na laman. Lumapit siya sa akin, walang mata. Tapos bigla siyang ngumiti. Yung ngiting parang pinilas ng apoy. Nahimatay ako sa takot. Pagmulat ko, umaga na, walang usok, pero sa sahig, malapit sa may sofa, may abo, at sa pader, may marka ng kamay na parang sunog. Sa umaga na iyon, lumapit ako kay Mang Celso, yung kapitbahay naming matagal nang nakatira roon. Tinanong ko kung may nangyaring sunog dati sa lugar na yon. Tahimik siya, tapos dahan-dahan niyang sinabi ko, Diyan mismo sa tabi ng bahay na tinitirahan mo. Taong 1985 yon, may tindero ng hito na nagluluto tuwing gabi. Nasunog ang bahay, hindi siya nakalabas. Hanggang ngayon daw, kapag alas 10 ng gabi, naamoy pa rin ng mga nakatira dyan ang inihaw na hito. Matapos ko marinig ang mga sinabi ni Mang Celso, iniwan ko na ang bahay. Simula nun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Kahit saan ako lumipat tuwing alas 10 ng gabi, naaamoy ko pa rin ng inihaw na hito. Akala ko guni-guni lang hanggang isang gabi. Nagising ako sa amoy ng usok. Pagtingin ko sa pader, may lumang marka ng kamay na parang sunog ulit. Lumapit ako at doon ko napansin, hindi pader ang tinitignan ko, hindi salamin yon. At sa loob ng salamin, tinignan ko ng mabuti. At ako rin, ako yung nakaupo pero nasusunog rin at may hawak na ihawan. Hindi ko na alam kung sino ang nakita kong nasusunog noon. Siya ba? O ako?